Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening. And a blessed Christmas to everyone. Ramdam na po. Meron pang kolesterol ang ating mga labi. And Merry Christmas po. And please greet your seatmate. Sabi mo sa kanya, yung pamasko ko. Ganun no? Okay, so tonight I would love to share the word of the Lord to you and allow me to be a blessing to you. And we will be talking about Matthew chapter 13. So if you have your Bibles with you, we could turn your Bibles there. Matthew chapter 13. And let me share with you ang mga, what are the bite force? What do I mean when I say bite force? Ito po ang bite force ng tao. The bite force of a person, pag ang si Mr. po ay nanlalambing kay Mrs., ito po yung kagat niya, medya lang, pero pag tinutuhanan ng kagat, no? It has a bite force, human has a bite force of 150 PSI, meaning pounds per square inch. Pounds per square inch, na po, ay meron pong 150 pounds po yun. Na po. Yan po ang tao. Ang aso po, meron po siyang 328 pounds per square inch. Kaya pag ikaw ay nakagat niyan, nalapa ka niyan, it will really destroy you. Na po. Yan po ang aso. Na po. Ang lion, meron po siyang 691 pounds per square inch. Na po. Kaya nung ako po bata, no, sabi ko, bakit pag nakagat ka ng aso, kailangan i-anti-rabies ka. Tama ba? No. Pag nakagat ka ng aso, anti-rabies. Pag nakagat ka ng leon, meron ba kayong kilalang nakagat ng leon in anti-rabies? Wala patay na. Hindi na i-anti-rabies. No, nakagat ng leon. No, po. Yan po, no, 691 per square inch. And this is a surprise for me. A hippo has 1,821 pounds per square inch. Mas mabigat pala. Huwag kang magpapaabot sa hippopotamus. Mabigat ang kanyang kagat. And can you guess ang crocodile? No po. Ang crocodile po, gaano ba ho kabigat ang kanyang kagat? No. Can you guess? Do you have a wild guess? Ang crocodile po ay meron siyang 7,700 per square inch. Na po, kaya pag kinagat ka niya, umikot-ikot pa, meron po siyang dead twist na po. Talagang may pagkakalagyan ka. Kaya pala pag ikaw nagtatrabaho, taong gobyerno ka, at ikaw ay kurakot, kaya pala ang tawag sa iyo buhaya. No? Napakabigat, no? Buhaya ang tawag na po. 7,700 pounds per square inch. And this bites, these bites, it will really hurt you, it will destroy you, it will kill you. But do you know that there would be another bite that would be strong enough, super strong, that can really destroy a person? A bite that can really destroy a person. It can destroy your Christmas. Ano ho itong bite na ito? Do you know this bite? The ego bite. Ang ego nawawasak po sa atin. No? At ito po ang ating pag-aaralan bago po sumapit ang Pasko, nawa maunawaan po natin ang mensaheng ito, the ego bite. And let me read to you from Matthew chapter 13, verse 53. It says here, up to 58. And it came to pass when Jesus had finished these parables that he departed from there. No po? And then, when he had come to his own country, meaning his own town, Nazareth, when he had come to his own country, he taught them in their synagogue, so that they were astonished and said, "Where did this man get this wisdom and mighty works? Who is this they?" Sino ba itong they na to? These people, the they, these people, sila po they were really astonished sa wisdom ng ating Panginoong Jesus at sa kanyang mighty works. Maybe he performed a little miracle here and there. Astonish means impress. Astonish means, it means kinabiliban, bumilib, humanga. They were astonished. And then it continued, "Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers, James, Jose, Simon, and Judas? And his sisters, are they not all with us? Where then did this man get all these things?" Can I invite you to please bow your heads and let us pray. Dear God, Heavenly Father, allow us to concentrate upon your word today. Allow us to fix our eyes, our hearts, our soul, mind, and spirit upon you.
that we may understand your word. And let your word minister to all of us, O Lord God. Let your word speak to us, Lord God, and change us to become a better person, O Lord. We commit to you this wonderful evening, and this I pray in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Hallelujah. We are going to talk about ego. Ano ba ho itong ego? Egocentric, it means, ito po ang definition ng egocentric, regarding ourselves as the center of everything. We are the center. I'm defining it so that we will be on the same page. Ano ba ang ego? Egocentric means ako ang sentro ng lahat. And if I will be putting it in an illustration. This is how it looks like. This is me. This is you in the center. And then everything moves around you. You are the attention seeker. Ayan. Ikaw yung attention seeker. Sa Tagalog, ang tawag po doon ay KSP. Hindi po ESP. KSP. Ano ba yung KSP? Yun na nga. Gusto mo, ikaw ang laging papansinin. Nothing will happen unless it passes through you. Walang mangyayari sa mga proyekto, kung ano man po ito, kung hindi ito ay dadaan sa akin. Ako lahat. Ako ang bida. Ayan. Ako ang pag-uusapan. Ako ang bida. Ako ang maganda. Ako ang pogi. Yan. Ikaw na. Ayan. Yan po ang ibig pong sabihin ng egocentric person. And when does ego bite? Kailan ba kumakagat ang ego? Uunti-untiin po tayo ng ego, at sa pagbasa po natin ng mga talata, I will try my best to show you paano po unti-unti kumakagat ang ego. Sabi po sa verse 54, when he had come to his own country, I'm reading it again, Jesus taught them in their synagogue, and that they were astonished and said, where did this man get this wisdom and his mighty works? And then they had this little inquiry. Sabi nila, is this not the carpenter's son? Hindi ba ito yung anak ng karpintero? Pag ang tatay karpintero, ang anak po, ano pong magiging karpintero din? Malaking probability na siya ay magiging karpintero rin. Kung si tatay ay pulis, malaking probability na ang anak ay pulis. Kung si tatay ay doktor, maaaring doktor din. Bakit po? Nai-influensyahan ng magulang. So sabi po nila, a very mild, subtle inquiry. Is this not the carpenter's son? Kung carpenter's son yan, karpintero yan. So what are they doing in a very subtle way? Ang kanila pong expertise, it is being challenged. Karpintero lang. And who are they? Ano ba ang kalalagayan nung nagtatanong? A mild inquiry. You are challenging our expertise. What if someone would challenge your expertise? I am now talking to the professionals in the house. What if somebody will challenge our expertise? How do we react? I will share to you a story. When I was working in a company, our company, long time ago, we bought this machine. Sa mga nasa imprenta, nagigets niyo po ako pag pinakita ko po sa inyo itong ganitong klaseng machine. It's a 40 million worth machine. We went to Germany, we bought the machine, they delivered it in our printing press, and napakamahal. So ito po ay merong package deal. They will be sending an operator, a Class A operator. At pag sinabi ko pong Class A operator, ibig sabihin siya po ay nag-aral ng 4 na taon para i-master ang printing. Kung paano ang rehistro, kung paano ang combination ng color, kung paano ang blanket, the mechanical, the digital, the pre-press, the press, and the post-press. He would be studying this, and he would be coming here. A German, Class A instructor would be coming, ika-calibrate niya po yung machine, i-align niya, i-level niya, and after 1 month, pag uwi niya ng Germany, kailangan up and running ang aming machine. So, ang sabi po sa amin ng Germany, sa Heidelberg, sabi nila, well, pag dumating yung aming magaling na operator dyan, kailangan itira nyo sa 5-star hotel, ibigay nyo ang lahat ng gusto, ibigay nyo ang pagkain, ang lahat ng gusto niya, at ibigay nyo ang kanyang luho, at hatid sundo yan from airport
hotel and to the printing press, ibibigay nyo lahat kasi class A na operator yan or instructor yan. So we did everything. No po, we did everything. No po, and after a month, malaki po yung gastos diyan. No po. After a month, pag pindot po ng start, hindi gumana yung machine. No po, hindi gumana. Expert, pag pindot, hindi gumana po yung machine. Inulit. No po, baka kailangan ng i-reset. Pag pindot, hindi pa rin gumana. Eh alam niyo naman po, ang Pilipino, ang Pilipino, wido. Magaling sa wido ang Pilipino. Hindi po siya nag-aral ng 4-year course. Po, siya po ay by experience lang po, natututo po siya kung ano-ano. Sabi ng Pilipino, tapos ka na. Sabi nga sa German. So sabi ng Pilipino, ganito lang yan eh. Nilalawayan lang yan. No? Laway-laway lang yan. Ayos-ayos yung Pilipino. Pag pindot, nag-start. Naku, ang bihira, no? The past start, no po. So, the objective was realized. No po. Ano bang objective? Mapagana ng tama yung makina. No po. Kasi mahal, no? Mapagana ng tama. Masaya ang German, no po. Yung German counterpart, masaya, no? Yung mga Pilipino, masaya. Yung mga owner, masaya. Isa lang ang hindi masaya. Sino po yun? Yung German instructor. Why? Because my ego is hurt. Ganun po nakakasakit ang ego. Ano po? Pilipino, hindi nag-aral, napatakbo, nilaway-lawayan lang. Ito yung nakukuha din pala sa lawayan. Ano po? Ego was hurt. Sino ikaw? Paano mo napatakbo? Ano po? My ego is hurt. So, ito po, ang tawag ko po dito ay, ito po ang unang kagat ng ego bite. Ano po? When our expertise is challenged, medyo may kagat ang ego yan. No? Kaya kinakausap ko po ang mga professional. Paano ba ho kumakagat ang ego sa atin? Sa mga doktor, no po, pag may nag-challenge ng ating expertise, sa mga engineers, sa mga architects, sa mga pastor, sa mga teacher, sa mga guro, no po, when our expertise is challenged, kumakagat ba yung ego sa ating buhay? At pag ito po ay nagsimulang kumagat, di po ba ho, nagkakaroon tayo ng hindi magandang relasyon. So, this is ego bite number 1, no po, and we will proceed. Ito po ay unti-unting magde-deteriorate, no po. Sabi po dito, they followed up another question. Is not his mother called Mary? Pag titignan niyo po ito, pagbabasahin niyo ito, parang ganun lang. Is not his mother called Mary? But what is now being challenged here? Let me review your mind. Kanina po, my expertise is being challenged. Nacha-challenge po yung aking expertise. Now, when my expertise is challenged, now I will challenge your profile. Yung profile mo naman ay cha-challenge ko. Sino ka ba? Di ba, anak to ni Maria? At pag sinabi pong anak siya ni Maria, ibig sabihin, you have a bad past. You had a bad past. Etong si Maria, sino ba itong si Maria? Etong si Maria, this woman was engaged to Joseph. Do you remember the story? Do you remember the Christmas story? This woman was engaged to Joseph, and etong si Joseph, sabi nga po history noon, chismis ngayon. Nanonood ba ho kayo noon? Ito pong si Maria ay engaged kay Joseph, at ito pong si Joseph, chismis. Nasa lisihan. Nasa lisihan. And Mary got preggy, at dahil sa awa po ni Joseph, pinakasalan na lang para hindi mapahiya yung babae. Pinakasalan na lang po si Maria, Yun po ang chismis, At nung ipinanganak, isipin nyo, na-save face na si Mary, na-save face na si Mary. At nung ipinanganak, iniluwal yung bata, kita mo naman itong mag-asawang ito. Anong sabi ng mag-asawa? This is the Son of God. Kung hindi ba naman talaga? Disgrasyada na, may tuliling pa. During those days, they might be thinking that way. Am I correct? Maiisip po nila yung mga bagay na yon. Pero of course, ang totoo niyan, kaya tayo may Pasko dahil iniluwal ang ating Panginoong Hesukristo. Amen ho ba yun? Amen. So because they were questioning, is this not his mother called Mary? Hindi ba ang kanyang nanay ay si Maria, isang disgrasyada? Bad past. And sometimes when people had a bad past, we are having a hard time to accept them in the community.
Pag masama ang nakaraan yan, masama ang profile niyan, mahirap tanggapin yan sa isang maayos na lipunan. Pag yan ay former drug addict, tapos mas nauusugan ka sa asenso, mahirap tanggapin yan. So, mahirap tanggapin yan. Kung yan ay former prostitute, mahirap tanggapin yan sa lipunan. Pag umaasenso yan, mahirap matanggap. No? Pag yan po ay, ano pa bang former? Kung siya ay ex-convict, kung siya po ay ex-convict, naku, pambihira. Paano makakahanap ng trabaho ang isang ex-convict? Mahirap tanggapin sa lipunan. No? Nakaka-relate ba tayo sa ganitong kwentuhan? Pag masama ang nakaraan mo, no? Nagkaroon ka ng masamang nakaraan, mahirap kang tanggapin. No? Yung meron po akong kausap na pastor, another denomination, we were having this conversation, usapang pastor po, sa isang denomination niya, kinikwento niya, masama ang kanyang loob, ito daw po ang sabi, no? Sabi ng isang namumuno na pastor, district overseer, no? Namumuno, meron siyang hinahawakan na maraming pastor, sinabihan daw yung isang pastor, ikaw pastor, hindi ka na aakyat sa posisyon mo. No? Parang position-oriented. Hindi ka na aakyat sa posisyon. Hindi ka na magiging district overseer. Sabi niya, hindi na. Sabi nung local pastor, bakit po? Kasi, na-disciplinary action ka na eh. Napatawan ka na ng disciplinary action, hanggang diyan ka na lang. Minsan po, ganun kalupit ang mundo. Pag masama ang nakaraan mo, wala ka ng pag-asa. Minsan nga, hindi masama ang nakaraan eh. Minsan tingnan niyo po, no, ewan ko kung nangyayari po ito sa inyong pamilya. No? Hindi ko alam kung nangyayari sa inyo ito. Kunyari po, kunyari tayo ay may 4 na magkakapatid. No po? At si panganay, yung pong mangalawa, yung pumangatlo, hindi ganun ka-asenso sa buhay. Ang umasenso sa buhay, yung bunso. Di ba parang yung iba, galit dun sa bunso kasi siya yung umasenso. Nangyayari ba yan sa inyo? Nangyayari ba ho? Amen? O yun, yung sumagot ng amen, bunso yun, sigurado. No? Isang ganun eh, no? Hindi naman bad pass. Nagkataon lang, wala siya magagawa, siya hindi panganay, siya ay bunso. Sometimes we cannot accept, no po, na may nauungusan po tayo sa pag-asenso ng mga taong merong masamang nakaraan. Alam mo, kapatid, gusto ko lang ipauna bago ko magpatuloy ulit. Ang Panginoong Diyos, walang pakialam sa masama mong paraan or masama mong nakaraan. Ano po? Ang Panginoong Diyos, tinanggap ka at binago ka sapagkat tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Yun ang masarap. No? Walang pakialam. Walang pakialam sa masama mong nakaraan. Kaya napakasarap nung tayo po ay nasa Panginoong Hesukristo na. Di ba ho? So, challenging the profile. Ano po? You challenge my expertise, I will challenge your past, and what else will be challenged? Ano po? By the way, ito po yung ego bite number 2. Ayan, didiin pa ho ng konti yan. No? At pag na-challenge po ang aking nakaraan, ano pa ho ang i-challenge? Ito po ang sabi. And his brothers, James, Jose, Simon, and Judas, and his sisters, are they not all with us? They na naman. Where then did this man get all these things? By the way, sa ating mga kaibigan na Roman Catholic, if you have visited us today, we thank you for visiting us. But I would like you to know na si Jesus Christ, meron po siyang kapatid sa ina. On the ina side, on the mother side, meron po siyang kapatid. At ang sabi po ng mga tao, ano po, sabi ng mga tao, hindi ba yung kanyang nanay ay ito? Ano ba? Si Maria, at ito ang kanyang mga kapatid. This is their present status. China-challenge po yung kanilang present status. Ito ang mga kapatid, ganito sila kahirap, ganito sila karami, at sabay-sabay silang lumaki sa atin. Hindi ba ordinaryo ang buhay ko? Hindi ba ordinaryo din ang buhay niya? Bakit siya may wisdom? Ako wala. Pareho lang tayo eh. Ordinaryo. Sometimes, pag ordinaryo, nahihirapan natin tanggapin pag ang ordinaryo ay nagiging extraordinary. Pag ang ordinary ay nagiging extraordinary, pinagpala ng Panginoong Diyos, hindi tayo natutuwa. Ego bites. Kilala niyo ba itong taong ito? Ayan, na
Nabasa ko yan this 2014 and I would love to share this with you. Isang PMA cadet, no po, siya po ay naging top notcher sa PMA, no po, sa PMA, no po, top notcher. At sino po itong si George Leona, no po? Nakakabilib po siya, no po. Sino ba siya? Siya daw po ay ipinanganak sa Anislag Barangay, Anislag. Saan ba yun? Saan ba yun? Ordinary. No po. Oops. Ordinary po, no. Barangay Anislag. Siya po ay meron silang 6 na magkakapatid, puro po sila lalaki, at ang kanyang mga magulang, si Nelson at si Gloria, sila po ay, ang tawag dito, magkokopra lang. Magkano lang po ang kikitain sa pagkokopra? Depende sa laki ng lupa mo. Meron ako nakausap nung isang araw, siguro meron daw silang 3 hectares, po, at kikita po sila ng kopra. Kung tama yung kanyang sinabi, hindi ko na-verify, 20,000 in 2 months. 3 hectares, 20,000 in 2 months. Sabi ko, pambira, parang ang hirap yata no ha? Ang hirap, no po. Magkokopra, very poor farmer. He graduated from Anislag National High School, no po. Anislag, bababang paaralan ng Anislag, kung saan man yun. Mataas na paaralan ng Anislag, kung saan man yun. And he was being teased by his classmates na siya po ay malamya. Ordinary. No po, ordinary. Mahirap na pamilya, napakahirap na pamilya. Hindi maganda ang pundasyon sa pag-aaral, no, hindi maganda. Tapos yung ordinary, naging extraordinary, minsan, hindi natin matanggap yun. Hindi natin matanggap yun. Pag ang ating kapitbahay ay umaasenso, at tayo ay naiiwan sa pag-asenso, hindi natin matanggap yun. Pag dumadating na ang kapitbahay, may pumaparada ng magandang sasakyan, umaasenso na siya, hindi natin matanggap yun. Ego, it bites. Kumakagat po ang ego sa ating buhay. Ito po, bago po tayo magalit, bago po kumagat ang ego sa ating buhay, meron akong sasabihin sa inyo. Lahat po tayo ay ordinaryo. Lahat tayo ordinaryo. Pero nung tayo po ay nakakilala na sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay naging extraordinaryo na. Yun po ang totoo ron. No? Extraordinary. Kaya sabihin mo muna sa katabi mo, extraordinary ka, kapatid. Extraordinary. Hallelujah. No? So, ego bites. No po? It bites. This is bite number 3. Humihigpit po ng humihigpit. At ang pang-apat po, pang-apat, napakabigat po kung ang nagcha-challenge po sa atin ay coming from the next generation. Pag ang humahamon po sa atin ng ating kaalaman ay galing sa nakakabata, nagagalit po tayo dyan. At ito po ay, papakita ko lang po sa inyo, ikinawawasak po natin yan. Ikinawawasak po natin. Jesus Christ, when He ministered, He was in His early 30s. And He would be challenging the old school. He would be challenging the old school. At hindi po nila matanggap ang isang early 30s na nangangaral ay merong punong-puno ng wisdom and doing great and mighty works. Challenge ng next generation. Kaya ang mga next generation po natin, nangyayari po ito sa, kunyari, mag-ama. Mag-ama. Pag si anak ay hindi naman sumasagot, nagbibigay lang ng, sabihin ko na lang na, magalang. Ayun, naghahanap ako ng salita. Si anak hindi naman sumasagot, siya po ay nagbibigay lang ng magalang na katwiran. Aba, hindi pwede. Sumasagot ka na, ha? Ganon, ha? Parang hindi ka pwede magsalita. Hindi, minsan po marami pong alam ang next generation na hindi natin alam. Tama pa ho ako. Kunyari po, computer. Tagal-tagal ko inaayos ko, 2 oras na, 3 oras na, hindi ko mapagana. Pag sinabi ko sa anak ko, Abi, paano ba gawin to? Bigay ko sa kanya. Sasabihin sa akin, titignan pa ako sa mata. Daddy naman, dali-dali nito. O yan, tapos na. Ganon di ba? Pag hindi mo alam ang computer, ibigay mo sa anak mo. Tama ba ako? Tama ba? No, ibigay mo, babalik niya sa'yo, ayos na yan. Alam niyo po, kailangan, we have to appreciate the next generation. Amen ba ho yun? We need to appreciate that. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.
Ego, it will destroy you. It bites. Ego, it bites, and it will destroy you unless we do something about it. And let me flash on the screen, ano ba ho yung mga binanggit ko po. Ito po ba nangyayari sa'yo? Ito ba nangyayari sa akin? No? Kung kinakagat na, nilalamon na ako ng aking ego, no po, nasisira na po ako dahil sa aking ego. Ano ba ho ang epekto ng ego sa ating buhay? Ito po ang ating pag-uusapan. No? Let me finish the message here. The effects of egocentrism. No po? And let me read the verse. So, can you say it with me? So, who? They. Do you remember the they? So they, who are these people? The they were offended. Ito pala yung mga taong na-o-offend. Ito pala ang effect ng ego. Pag may ego ka, pag ikaw ang center of attraction, at hindi nangyari na ikaw ay napansin, nakaligtaan ka, they were offended. They before, and there can be they today. Sino yung they? They before, and merong they today. Yung na-o-offend. Yung na-offend. Na-offend ka ba? Itong taon ba na ito ay na-offend ka? May naka-offend sa'yo? May challenge ba ng expertise mo? Meron ka bang tinanong, sino ba yan? Na-offend ka sa opisina? Na-offend ka sa bahay? Na-offend ka sa eskwelahan? Meron bang taong naka-offend sa'yo itong taon na ito? They were offended. And let me talk about offended. No po? Meron po akong isang kaibigan. Ito po ang aking amigo. No po? He preached here once, twice maybe. Si Brother Ken. He was my former Asia Pacific director. No po? Field director. When I say field director, he was handling churches from Asia or from India down to Australia, New Zealand. 20,000 plus churches. Kaya po pumuti na yung buhok niya. No? Minsan po, itong aking bossing, no? Minsan po nagkatabi kami sa meeting sa Amerika, no po, sa Cleveland, Tennessee. We were sitting together. And when we were there, meron pong mga maaanghang na salita, no po. Harsh words, respectful but a little bit harsh words, no po. Medyo may diin, no po. Ako po, taga-Pilipino, yung English na yon medyo napapataas yung kilay ko. Sabi ko, lalo na siya. Pag natanggap niya yung ganong salitang English, siyempre, parang may kurot. So anyway, when we were in the meeting, natatahimik ako, nahihiya ako para sa kanya. No? Nahihiya ako. And then, he was very composed. He would answer properly. He would not raise his voice. Sabi ko, pambihira, hindi siya nagagalit. Masakit na yung mga nasasabi. Anyway, mga totoo o hindi totoo. Sabi ko, compose na compose. When we were having a break during lunchtime, when we went out, siniko ko siya ng konti. Sabi ko, amigo, how come you are not reacting? Sabi ko sa kanya. How come you don't react with those harsh words being thrown to you? Hindi ka nagre-react. Alam niyo, ito ang sabi niya na hindi ko makakalimutan at ito po ay nagmi-ministeryo sa akin. Ito po ang sabi niya, oops, how can you offend a dead man? How can you offend a dead man? Kaya mo bang galitin ang patay? Kaya mo bang galitin ng patay? Sipain mo yan, saksakin mo pa ng marami, tahiin mo yung labi. Hindi magre-react yan. How can you offend a dead man? Natahimik po ako doon. At alam ko po kung ano ang pinanggagalingan ng kanyang verse. Alam ko po yun eh. Ito po ang pinanggagalingan ng kanyang verse. I have been crucified with Christ and I no longer live. I am dead. I am dead. How can you offend me? I have been crucified with Christ and I no longer live. The life that I live in this body, I live by faith in Christ Jesus, in the Son of God, who loved me and who gave Himself for me. Patay na ako eh. Patay na ako para kay Kristo. Paano mo pa ako ma-offend? Kahit anong gawin nyo, hindi mo na ako ma-offend.
Hindi ko po sinasabing ako yun. Sinasabi ko siya yun. Na kailangan kong matutunan yung ganong klaseng pananaw sa buhay. Yan po ang isang epekto ng ego. Ano po? The effect of ego in my life. Second effect of ego would be this. Now, Jesus did not do many mighty works there because of their unbelief. Kanina po, na-offend sila, na-offend kayo, okay. So, ano mangyayari? Hindi na bumalik si Jesus doon sa kanyang hometown. Konting milagro lang ang ginawa niya doon sa Nazareth. Bakit? Na-offend kayo eh. What's the point? When I have this ego, I would be missing opportunities in life. Pag ikaw ay may trabaho ka ngayon, at matindi ang ego mo, matindi ang yabang natin, we miss the opportunity of being promoted. We miss the opportunity of having the raise in the salary. Why? Taas ang ego mo eh. We miss an opportunity pag tayo pala center of attraction, yung pala center of attention, hindi, center of distraction. Ego. Finally, I would love to show you a photo. I don't know if you can recognize this photo. Hindi ko alam. Sana po ma-recognize niyo po itong photo na ito. Familiar kayo dyan? Kala niyo kung ano, no? Familiar ba tayo dyan? Today, it's Christmas time. Christmas season. And if we will have so much ego in our life, we might miss joy. We might miss happiness. We might miss hope. We might miss peace. We might miss reconciliation. We might miss blessing in our life just because of that ego bite. Just because of that. Marami tayong namimiss sa ating buhay. Siguro, nagpe-prepare tayo ng Pasko, Christmas party, kaliwat kanan, Christmas party. Hindi natin, yung mga pagkain, hindi natin nami-miss out. Yung mga cholesterol, hindi natin nami-miss out. Tumutulo na yung cholesterol sa labi mo, pakipunasan sandali. But we miss the essence of Christmas. And I don't want that to happen to you. I don't want those things to happen to me. I don't want you to miss those opportunities. For the Nazarites or for the people living in Nazareth, they miss the mighty works of God because of ego. Because of ego. Tonight, let's embrace the essence of Christmas. Ego lang. Ego bite. Sana hindi tayo makagat yan. Ilalatag natin sa Panginoong Diyos yan. Uuwi tayo, papuntang bahay. Lord, tulungan mo kung walang ego sa buhay ko. Papasok tayo bukas sa opisina. Panginoon, ayoko na ng ego sa buhay ko. Ayoko na ng ganong galawan. Tulungan mo.